Isang mapagpalang araw muli sa Katiit sa Luzon, mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa labas po ng bansa sa Mexico, Mexico, Viva Zamboanga, muchas gracias amigo. Bago pala ako mag-umpisa po sa aking, ako po yung magpapasalamat po sa mga subscriber, mga viewers, mga supporters ko po na wala pong sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel po. Tema po ng aking YouTube channel ay Decoding and Analyzing sa mga treasure marker symbols, KTH. Ako po muna ay nagpapasalamat ng maraming salamat po nga para talaga sa inyo, mga KTH po. Lalo sa mga bagong subscriber, bagong supporter, bagong followers at mga bagong viewers ng mga KTH. Ako po, yung mga mayroon po nagtatanong po sa aking comment section kung saan daw pwedeng ipadala po yung mga treasure marker sign and symbols. Pwede niyo pong ipadala po sa akin po sa YouTube, sa aking Facebook page, profile po, Alejandro Sanchez. Yung naka-shade po, sunglass po ako doon, yun pipiliin nyo. Kasi marami pong Alejandro Sanchez, marami po akong kapangalan doon sa Facebook page po. So, yung kaibahan lang po doon sa Alejandro Sanchez po, naka-shade po ako doon, naka-sunglass po ako doon. Yun ang pwede nyong piliin, pwede nyong ipadala, pwede nyong isend po yung mga treasure marker po at symbol na yan, natatagpuan po sa inyong mga lugar, mga KTH. Ako po yung mga KTH, ako yung nagpapasalamat talaga sa inyo, walang sawang pagtangkilip sa aking YouTube channel. More on, ang tema po ay Decoding and Analyzing KTH po. So ito po mga KTH, harinawa po ay tayo po ay pagpalain ng poong may kapal. Lahat po ng KTH po natin mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sana po ay makahits po na po tayo. Okay po, inuulit ko po, yung gusto pong magpadala po ng mga treasure signs, symbols and markers through Facebook page, may Facebook page Alejandro Sanchez, yung ang profile ko po doon naka-sunglass at naka-shade po ako mga KTH. Okay po mga KTH, tayo po mag-umpisa na mag-decode na ito ba yung pinapadala po na napakagandang treasure marker na pinadala po ng ating KTH at maraming salamat nga pala sa pagtitiwala sa pagdidikod po at ako inyong pinili KTH. So ito po mga KTH, ating pong tunghayan ang isang arrowhead mga KTH na ito'y in-engrave po, man-made po. Ito'y hindi po ito natural po o panahon po ang ukit nito, kundi isang man-made, isang sadya po na pagkaukit nito akatid sa isang malapad na bato. So ito mga KTH, yung pagkaukit nito sa bato at ito'y mayroong arrowhead mga KTH. Ito'y itong isa ay parang letter S mga KTH at yung sa dulo po ay isang arrow na medyo separate po yung pagka-arrow niya mga KTH. So pwede pong isang distance po, pwede pong mga pointers po yung dalawa na yan KTH. Yun po KTH, ang napapansin ko po dito sa isang arrowhead to mga KTH ay ito po ay naka-pinpoint po, nakaturo po ito sa north mga KTH. So yung pinakapayong niya, pinakatulis, pinakadulo, ito ay nakaturo po sa north. Ito naman pong pinakakatawan po na medyo bend na nakabaluktot po, ay itong pagkabaluktot niya po ay nakaturo naman po ito sa west mga KTH. At itong pinakadulo niya, pinakabuntot po ay nasa south naman, nakaturo to mga KTH. Okay po, pagkatandaan nyo mga KTH, ito po ay napapansin ko po, baka ito kasi nga portion lang po yung pinadala pang picture po sa atin na nagpadala ito mga KTH, mismo yung sign lang na naka-engrave po sa bato. Kung ito po ay napakalaking bato or consider na rin po natin na big boulder markers po ito or tinatawag na big boulder sign no, ito mga KTH. At kapag katala mga KTH na ito po kapag ganito pong mga kalakinan ng mga
markers po ay pwede pong nasa distansya na po ang layo ng items yan mga katids. So pwede nyo pong i-check po yung apat na kanto. Apat na kanto po, north, south, east, and west mga katids. So yun po ang ating titingnan po dahil nga ito nakita po natin at consider po natin na big boulder markers. Ayun mga katids, yung una na ating tinitingnan po na ito po ay isang arrowhead na hiwalay at isa naman itong nakabin po na arrow na nag-pinpoint po sa west at yung isa naman nag-pinpoint po doon sa north area mga katids. So yun po, titingnan po natin kung ano pa yung mga naka-engrave po. So yun talaga po mga katids, sa pagdidecode, sa pag-analisa, ay hindi basta-basta po, hindi 101% po na yan po ay atin po mapinpoint po yung item na kung saan po located dyan katids. Kasi nga tayo po yung nagbabis lang, nagbabase lang po tayo sa mga naka-engrave po, mga naka-okit po ng mga sign, markers, and symbols po sa mga bato, minsan po sa mga old century tree, mga katids po. Iba pa rin po mga katids na mayroon po kayong mga treasure hunting equipment para po yan ay nakakatulong po quick na matukoy po na madetect po yung item kung saan po yan ay located po mga katids. So, kung mayroon ka mag-decode kahit paano at mayroon ka pang gamit na treasure hunting equipment like metal detector and gold locator, the best yan katids. So, malaking tulong yan upang mabilis at ma-determine mo agad kung saan po yung item mga katids. So, sa mga ganitong klase mga katids, kasi nga consider ko ito na malaking boulders na po ito na ginagawa, big boulder markers na rin po. Posible po, medyo may distansya po ang layo niyo mga katids. Okay po, yung mga katids, yung pong pangalawa po natin na yung hiwalay na arrowhead na nakapinpoint po dyan sa may north area mga katids. So, i-check nyo po mga katids Pwede pong mayroong coordinated markers yan. Yung apat na sulok nito, apat na kanto, yung north, yung south, yung east, and west mga katids, pwede pong mayroong coordinated markers yan at pwedeng mayroon niyang counter sign yan mga katids at doon ay nagpinpoint po ng item mga katids at pagkatandaan nyo mga katids, kapag malaki po ang treasure markers, mga consider as big boulder markers, mayroon po yun talaga mga coordinated markers o tinatawag counter sign markers na malapit po sa kanyang kinaroroonan. So, at posible pa mga katids, yung mga counter markers o mga counter sign o coordinated markers na yan, mismo nandoon yung item located mga katids. So, pwedeng doon sa counter marker sa ilalim ng bato, kung mayroong malilit na bato dyan na may nangaguhit arrow din yan, counter sign na mga guhit po, posible po nandoon po yung item na ating hinahanap katids. So, yan po, pong ito'y talagang hinihimay-himay po kung saan po yung mga arrowhead kasi nga nagdetermine lang po tayo ng mga guhit po na mga naka-engrave po, mga marker symbols na nandyan po sa mga big boulder markers, mga big boulder sign mga katids. So yun po mayroon pa akong napapansin po dito na ito po yung isa po ay yung apat na huwag yung kalimutan yung apat na sulok, north, south, west, and east mga katids. At possibly po may mga coordinated marker o countersign markers po ito. Dahil nga may kalakihan na po ito mga katids, ito may tuturing ko na consider ko ito na counter pinaka big boulder markers nito katids. So yun po, huwag niyong kaligtaan po mga katids pwede niyo pong i-check po yung mismong bato. Pwede niyo i-detect po ng metal detector or gold locator. At pwede niyo pong pukpukin yan mga katids ng itong maso. At yung baka pwede pong mayroon pong rock enclosed item po yan. Kasi kapag malaki, medyo malaki na po yung kanyang treasure marker na ginawang
markers mga katiits, ay pwede pong may rack enclose po yan mga katiits, at mismo mayroong mga gold, mga pwede mga relics, pwede mga jewelries na nakatago mismo sa bato na yan, sa big boulder markers mga katiits. So po mga katiits ay isa po, pwedeng i-detect po niyan, metal detector or gold locator. O check nyo po minsan sa may 1 hanggang 5 meters po mga katiits sa east, 1 hanggang 5 meters din sa west, and also sa north 1 5 meters kasi nga ito po may kalakihan na big boulder markers na ito mga katiits. Ito po pwedeng malayo po ang distansya nito sa items mga katiits. Ayan po mga katiits ay sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpadala nito. Sana po ay na-guide po natin siya na kung saan po siya pwedeng tumungo sa bandang direction na kanyang pupuntahan po ng pwede pong mahanap po niya yung item po nito mga katiits. So ito po ay isang man-made talaga po mga katiits na pagkaguhit po ng arrowhead at ito ay hindi isang arrowhead na dikit at mayroon pong napapansin kong mga dot-dot, may 1, 2, 3, iba parang ano na rin, parang natural ano na. Pero mayroong dalawa o tatlo para siyang man-made gawa po ng tao. At pwede yan mga katiits, i-convert po natin yan sa ratio or distance po mga katiits. Yan po mga katiits at maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat po sa mga nanonood, mga viewers ko, mga bagong suporte, mga bagong followers, mga bagong subscriber. Thank you so much for watching talaga po mga katiits. So, yung walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta. At muli, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga YouTube ko pang ipapalabas sa katiits. Okay po, thank you so much po talaga sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin mga katiits. Ito po ay aking pinagpasalamatan. Again muli, maraming salamat. Thank you so much for watching.